Hello guys! Sa episode na ito, ipapakita namin kung paano mag-reflash ng firmware or i-reset ang firmware ng ShareThin client model FL300. Meron po tayong tatlong version dito ng ShareThin client FL300, ang version 1, version 4, at ang version 5. At ang ipapakita namin ay ang pag-reflash ng version 1. Kung gusto nyo mapanood ang video ng pag-reflash ng version 4 at version 5, ilalagay namin ang video link sa description. Simulan na natin ang pag-reflash ng FL300 version 1. Una, kailangan natin ng mga software na ito. Ilalagay namin ang download link sa description. I-install muna natin ang driver sa ating computer. Buksan ang driver assistant folder, then i-install ang driver install, then install driver. Then okay, then close. Ngayon naman, buksan natin ang factory tool. Then click firmware. At ilalagay natin ang firmware na kailangan natin. Piliin natin ang firmware ng version 1. Ayan, nag-load na ang firmware. Ngayon naman, ready na natin ang ShareThin client. Ang ShareThin client na ito ay version 1. Hindi tulad sa version 4 at version 5 na ang kanilang reset button ay makikita sa likod ng device. Ang version 1 ay walang butas sa likod para sa reset button. Ang reset button nito ay nasa loob, kaya kailangan natin itong buksan. Alisin natin ang 4 na tornilyo dito sa likod. Ngayon naman, alisin ang cover. Iangat natin ang board dahil nasa likod ng board ang reset button. Narito ang kanyang reset button. Ngayon, ready na natin ang USB cable na male-to-male at ang kanyang power supply. I-connect natin ang ShareThin client sa power supply. Ngayon naman, i-connect natin ang USB cable sa computer. Ngayon, i-press na ang reset button. Huwag natin itong bibitawan. Habang nakapindot tayo sa reset button, i-connect na natin ang USB cable. Ayan, sumindi na ang thin client at na-detect na ito ng computer at makikita natin ito dito sa port number 2. Ngayon, pwede na natin i-release ang reset button. Ngayon ay pindutin natin ang run. At magsisimula ng mag-load or mag-install ang firmware sa thin client. Hintayin ito hanggang sa matapos. Ayan, natapos na ma-reflash at ma-reset ang firmware sa thin client. At makikita natin ang kulay green dito na ang ibig sabihin ay successful ang pag-install nito. Ngayon pwede na ibalik ang board at cover ng thin client. At pwede na ulit i-connect ang client sa server. Sana nakatulong ang video na ito. Subscribe for more.